Magandang umaga po. Ngayon ay ating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon. Ang ating pong punong tagapagdiwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Jeffrey M. Santos. Bilang panimula, magsitayo ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Ngayon tihaya Purihin siya at ating ibon niya, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siya sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at taya siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia! Magisigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayong lukat sa lahat, pag-ibig niya sa inyo ay tapat. halina't sumayaw, Umayan, lukso sabay sigaw, sanglibutan, ang ngalan niyang ang kinsingning ng bituin. Liwanag ng Diyos sumaating, langit at lupa siya'y papurihan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia! Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit o Ascension Sunday. Dito inihahabili ni Kristo sa kanyang mga alagad na humayo kayo at ipahayag ang aking mga turo, aral at gawa. Kasabay din ito ang pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng komunikasyon, World Day of Prayer for Communications. Kaya pagdarasal natin ang lahat ng mga alagad ng media, ng social media at iba pang platforms na nagpapaabot sa marami sa buong mundo ng pagmamahal ng Diyos. Upang maging marapat tayo sa pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo sa Diyos ng habag at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya't isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon na ating Diyos. Kahawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, na kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman, nang sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ayon kay San Lucas, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan ay hindi nagwakas sa pagbabalik ni Jesus sa Ama. Bagkus, ibibigay ni Jesus sa mga apostol ang Espiritu Santo upang patuloy nilang ipahayag at patotohanan ang Ebanghelyo. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat na ginawa at itinuro ni Jesus sa buhat pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang nagpakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihang pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo
at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo't narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal, salamat po. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa hukbong mong anak, salamat po. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sikawan ang ipinansuot. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya'y papurihan. Habang umakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong
batang Diyos, ang tambuli tumutunog. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ni San Pablo na ang pag-akyat ni Jesus sa kalangitan ay tanda at patotoo sa kanyang pagkaluklok sa kanan ng Ama. Ibabahagi ni Jesus sa bawat kasapi ng kanyang simbahan ang karangalang kanyang tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihang ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagluklok sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay, at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mong ulo, salamat po. Magsitayo ang lahat para sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia, Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya ay mabinyagan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko, makapagpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila ay hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito.
pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga ho sa inyong lahat, sa mga nandito sa simbahan at nanonood sa atin online, dito sa Montalban, sa ibang bayan, maging sa ibang bahagi ng Pilipinas at ibang bansa na naaabot ng ating online mass. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan, Solemnity of the Lord's Ascension. Matapos ang 6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, si Kristo ay aakyat sa langit, 40 days, 40 araw. At sa susunod na linggo naman, ipagdiriwang naman natin ang Pentecostes. After naman ng 50 araw, Pentecostes, Penta, ibig sabihin, 5, 50, yan, doon galing yung salitang yun. After 40 days, Ascension. After 50 days, Pentecostes. At lahat ng mga ito ay merong itsura, imahe ng pagtingala. Habang umaakyat ang Diyos sa langit, nakatingala ang mga alagad. Habang hinihintay nilang bumaba ang Espiritu Santo, nananalangin silang nakatingala. Marami tayong mapapala kapag marunong tayong tumingala. Marami tayong matututunan kapag marunong tayong tumingin sa taas. Mahalaga yung taas. Hindi natin makikita ang mga bituin kung hindi tayo titingala. Kaya nga, bata pa tayo, tinuturuan na tayo ng Twinkle, twinkle, little star. Ano kasunod nun? How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Kaya pag sinabi mo sa mga batang, twinkle, twinkle, little star, titingala. Dahil alam kahit ng bata na ang bituin nasa taas. Natutunan din nating mga Pinoy ang isang Pinoy nursery rhyme, ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Hindi maganda ang lobo para sa mga bata kapag hindi lumilipad. Ngayon na lang nauuso yung mga lobong hindi lumilipad. Pero dati, hindi yan lobo kapag wala yang helium o yung pampalipad ng lobo. Hindi natin mapapahalagahan ang ganda ng lobo nang hindi mo hawak yung tali at tinitingala yung lobo. Marami pa tayong gawain na nagbibigay ng halaga ng itaas, pagtingala. Pero paano kaya kung ang isang tao walang kakayahang tumingala? Paano kung ang isang tao walang leeg? Tingnan niyo yung katabi niyo, baka sa sobrang taba, wala nang leeg. Wala nang leeg kasi ang taba-taba na. Pagkatapos ng baba, dibdib na. Sabi sa internet, isa ang mga rabbit sa mga nilalang hayop na walang leeg. Pero kahit wala silang leeg, kaya nilang makita 360 degrees. Di nila kailangang tumingala, tanaw din nila yung itaas. Maging ang mga palaka, kaya ang kanilang mata ay nakaibabaw sa kanilang mukha. Hindi nila kailangang tumingala dahil kayang matanaw ng mata, ibaba, tagiliran, likod at itaas. Maging ang mga tarsier, sa laki ng kanilang mata, hindi nila kailangang tumingala. Kaya yung malalaki ang mata, pwede na kayong walang leeg. Kaya nyo rin makita yung itaas. Pero, yan sa literal na konsiderasyon. Paano nga kaya kung ang mga tao'y kahit may leeg, kahit may malaking mata, hindi na nila kayang makita yung itaas. Hindi na nila kayang matanaw yung itaas.
Dahil siguro nasa itaas na. Dahil siguro nandun na sa luklukan sa itaas. Maraming tao ngayon ang naghahangad na mapunta dun sa itaas, sa mataas na posisyon, mataas na pwesto, mataas na kapangyarihan. Kaya kapag ang tao ay sinakop na ang kataas-taasan, lahat ng kanyang paraan ng pagtingin, maliit. Di ba kapag nasa taas ka, lahat ng tatanawin mo sa baba, maliit. Kaya may mga tao na sa sobrang taas ng kanilang tingin sa sarili, ang tingin sa lahat ng tao maliban sa sarili, maliit. Kaya nga meron tayong mga boss na hindi makatao sa kanilang empleyado. Kaya nga meron tayong mga politiko na ang tingin sa tao ay numero ng kanilang boto, mga patay gutom na kailangan bigyan lagi ng pagkain, sulisit ng sulisit, mga umaasa lang lagi. Matiisip mo lang yon, makikita mo lang yon kapag mataas. Mataas ka na. Ang kailangan ng tao ay hindi laging nandun sa taas. Dahil may nakalaan na dapat nasa taas at tayong lahat ay nasa ibaba. Hindi sinasabi na wag nang tumaas ang iyong posisyon. Paano naman kung lahat na lang empleyado, walang boss? Paano na lang kung lahat ay magsisimba, walang pare? Paano na lang lahat kung lahat ay anak, walang magulang? Kailangan natin ng mga taong nakatataas sa atin, pero sa kabila ng pagtaas ng ating posisyon, marunong pa rin tayong tumingala. Titingala pa rin tayo. Kahit minsan, matapakan mo na ang mga bulaklak ng buhay. Naalala ko dati nung nasa isang simbahan ako na malaki, no, doon sa simbahan na yon. No, nandun ako. Merong mga mother butler, taga-ayos sila ng mga bulaklak sa altar. Meron doong crucifix sa altar kasi walang crucifix doon sa sanctuaryo. Kasi ang nakalagay sa gitna ng sanctuary ay birhen. No? Kaya hindi pwedeng ang altar ay walang krus. Kaya kapag wala doon ng krus, inilalagay yan sa tabi ng altar. Yung crucifix na yon, dinedekorasyonan yun lagi, no, ng bulaklak. Habang tanghaling tapat, pagkatapos kong kumain ng tanghalian, nagibot-libot ako at umikot ako dun sa buong simbahan parang magpababa ng kinain. At yun naman ang araw na yung mga mother butler, naglilinis, nag-aayos ng altar, naglagay ng bulaklak. Natanaw ko nung bandang medyo malayo ako, dahil bukas naman lagi yung simbahan, merong mag-ina na pumasok doon sa loob ng simbahan, yung nanay ay may kargang maliit na bata. Nang pumasok sila, nagdasal, lumuhod, pero pagkatapos magdasal, niyaya ng nanay yung anak na lumapit doon sa crucifix sa altar. Umabot yung nanay doon sa Kristo na nakapako sa krus, at yung bata gusto ring umabot, hindi abot. Binuhat nung nanay yung bata, at dahil hindi ganun matindi yung kanyang pagkakabuhat, sa balikat lang, sa kilikili niya iniangat, natapakan ng bata yung bulaklak. At sumusugod, nagulat ako na sa isang sulok ng altar, sumulpot ang isang mother butler at pinagsisigawan yung babae. Hindi nyo ba nakita, kalalagay lang ng bulaklak na yan? Hindi nyo ba alam kung magkano yan? Pinatapak-tapakan mo lang. Buti na lang, hindi masungit yung babae. Nagsorry, kahit malayo ako, tanaw ko na mukhang humihingi ng paumanhin yung nanay at tahimik na umalis. At ang mother butler ay iniayos uli yung bulaklak at dakdak pa rin ang dakdak. Tumingala yung bata kahit matapakan yung bulaklak. Maraming tao, pinahahalagahan yung bulaklak, hindi yung tinitingala. Maraming tao, pinahahalagahan yung kagandahan ng ating paligid, pero hindi yung itaas. Mga bulaklak ng buhay, mga bulaklak na hindi naman ganun kahalaga. Alam niyo ba na sa misa, matutuloy ang misa kahit walang bulaklak, kahit walang kandila, kahit wala lahat ng dekorasyong ito. Dahil ang ating inaalala
ay yung Diyos na nasa taas na makikiisa sa atin sa lamesang ito. Kapag tayo ay nakatingin sa lamesang ito, hindi tayo naglalagay ng lamesang sobrang taas. Tinanggal nga ng simbahan ang altar na sobrang taas. Tinanggal nga ng simbahan ang harang sa bawat altar, sanktuaryo. Noong mga unang panahon na uso sa mga lumang simbahan na may mga railings, di ba? Pero pagsapit ng mga bagong pagtuturo ng simbahan, gustong ipabatid na ang sambayanan at ang altar, sanktuaryo ay iisa. Hindi dapat magkahiwalay kayo dito. Kapantay ng mata ng mga tao ang altar. Kapantay ng mata ng tao ang langit. Hindi naman laging tinitingala ang langit, literal. Dahil ang pagtingin sa presensya ng Diyos, madalas kapantay ng ating mga mata. Kaya iiwasan natin yung pagiging mapagmataas. Kapag nakakapanood tayo ng pelikula na may mga higante, wala namang higanteng tumitingala, di ba? Lahat ng itsura ng higante sa pelikula, nakatingin sa ibaba at tinatapakan yung mga taong maliliit. Sinusukat ng kailang daliri at dinudurog. Kaya doon din galing yung salita, yung pinagmulan ng salitang paghihiganti. Kapag naghihiganti ka, ang tingin mo sa sarili mo, malaki, higante ka, at kailangan makabawi ka ng pananakit sa taong gumawa sa ng masama, kaya higante ka at wala siyang kalaban-laban sa iyo. Di ka na marunong tumingala kasi ikaw na ang gusto mong tinitingala. Kaya sa misang ito, yun ang hihilingin natin, yung binigay ng Diyos na habilin na manatili tayong ginagawa ang lahat. Kaya nang sabihin ni Kristo na sige na, humayo na kayo. Kasi tumitingala yung mga alagad dahil umaakyat si Kristo sa langit. Humayo kayo. Kaya yung opening song natin, tsaka closing mamaya, humayo't ihayag. Huwag kayong manatiling nakatingala lang dahil ako ay hindi naman literal na nasa langit. O ang langit ay hindi naman literal na nasa itaas. Kung hindi kapantay lang ng bawat isa sa atin. Diba? Itong buhay na ito ay karanasan na ng langit. Ang langit kasi ay isang lugar na ang lahat ay pantay-pantay. Ang langit ay isang lugar na walang pinakamataas lang kundi ang Diyos. Kaya nga kapag namatay na tayo, hindi mo nakilala yung lola mo doon, tsaka lolo mo doon. Hindi mo nakilala yung nanay mo, tsaka tatay mo doon. Kasi isa lang ang superior natin doon sa itaas, ang Diyos. Kaya kapag nakakaranas tayo ng isang lugar na pamilya ang pakiramdam, walang masyadong mataas na dinidiktahan ka kahit ayaw mo na, walang masyadong makapangyarihan na inukuha lahat ng meron ka, yun ay langit. Kaya kapag nagsisimba tayo na iba-iba itsura ninyo, may naka-makeup, mayroong wala, may makinis, may magaspang, may kulubot, may flawless, may mabaho, may mabango, may maikli ang buhok, may mahaba ang buhok, may maarte, may simple lang. Pero nagkakatabi-tabi tayo, lalo na kung walang pandemic. Sabi nilang, misa ay karanasan ng langit. Kasi sa iisa lang kayo nakaharap lahat. Kahit iba ang laman ng bulsa mo, doon ka pa rin nakatingin. Kahit ibang ayos ng buhok mo, laman ng utak mo at damdamin mo, isa lang ang tinititigan natin. Tignan ninyo. Tignan niyo itsura ninyo. May nakatingin ba sa likod? May nakatingin ba sa gilid? Kaya kapag tumingin ka sa gilid at tumingin ka sa likod, di ba, hindi ka nakakapagsimba ng maayos? Dahil kapag nagsisimba, isa lang ang ating tinititigan. Iba-iba man tayo ng pagkaunawa. Iba-iba man tayo ng kalagayan. At yan daw ay karanasan na ng langit. Kaya sinasabi, the kingdom of God is here. Pero may karugtong, but not yet. Bakit may but not yet? Ito na daw ang kaharian ng Diyos. Ito na, nandito na, pero hindi pa. Bakit hindi pa?
Kasi may inaabangan pa tayong kaganapan pa ng lahat. Panimula na ito. Pero mananatili ba tayong mabuti hanggang sa pagdating ng panahong iyon? Ipagdadasal natin sa misang ito ang mga alagad din ng komunikasyon, yung mga nagtatrabaho sa mass media, mga newscaster, mga broadcaster, yung mga may hawak ng camera natin, yung nagko-control doon sa itaas sa ating media booth, yung mga nagbibigay sa atin ng mga balita sa paraan ng telebisyon, radyo o dyaryo, lahat ng uri na nagpapahayag ng mga salita, balita tungkol sa buhay at balita tungkol sa Diyos. Ipagdadasal natin na lahat ng ipapahayag ay magdudulot ng kagaangan ng loob at katotohanan dapat malaman ng lahat. Dahil yan ang misyon ni Kristo, ang unang-unang sokom ng mundo ay ang mga alagad. Humayo kayo't ipahayag. Wala silang dalang camera, wala silang dalang cellphone. Ang documentation nila, yung kanilang buhay. Ang documentation nila at halimbawa ay yung ipinasa-pasang ginawa nila. Sa panahong moderno, minsan nagpipicture tayo na maganda, pero yung nagpipicture, masama ang itsura. Ang liwaliwanag ng kuha mo ang itim naman yung nagpicture. Ang ganda-ganda ng kuha mo salbahe naman yung nag-video. Nung unang panahon, hindi walang video, walang picture. Kung ano yung naipasa para magawa natin hanggang ngayon, pasa-pasang sinabi, pasa-pasang nakita. Kaya di ba ang sources ng ating faith, dalawa, written and unwritten. Oral and traditions, yung oral and, ano ba yung isa? Written. Tama. Oral and written. Ano yung oral? Yung oral, ito yung hindi na isulat, pero naipasa, na salita. Written, ito yung Biblia. Kaya yung pinagbabasihan natin sa simbahang Katolika ay hindi lang Biblia. Yun ang pinagkaibaho natin sa ibang sekta. Kasi ibang sekta, Biblia lang. Kaya naguguluhan na sila kapag nakita nila tayo nagpuprosesyon. Naguguluhan na sila kapag nakikita nila nagkukumpil tayo. Naguguluhan na sila kapag nakakita sila ng ginagawa nating wala sa Bible. Dahil ang mundo nila, umikot na lang sa Biblia. Pero maraming ginawa ang apostol na hindi na isulat. Dahil kung isusulat lahat, hindi daw kakasya ang lahat ng libro sa buong sansinukob. Dami. Kaya yung mga ibang natin ginagawa natin to dahil ginawa ito ng mga apostol. Kaya nga yung simbahan natin ay Apostolic Church. Di ba yun yung katangian natin? One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. One, kasi meron tayong iisang boss, yung kahalili ni Pedro, ang Santo Papa. Sa buong mundo, ang kinikilala ng mga Katolikong boss o head, supreme, yung Supreme Pontiff, yung Pope, na galing kay Pedro na inihalibili ni Kristo sa kanyang simbahan. One, isa lang. Di katulad nung iba na walang boss, kanya-kanyang tayo ng simbahan. Hindi nagustuhan yung turo ni pastor, tayo ng sariling church. Hindi nagustuhan uli nung follower na yon, tayo rin siya ng sarili niyang church. Kaya nanganak ng church. Merong church sa commercial complex, merong church sa palengke, merong church kung saan lang makapagtayo. Ang daming pangalan, Door of Faith, Window of Faith, Disciples of Faith, pero walang iisang boss. One. Holy, kasi ang nagtatag sa atin, itong misang ginagawa natin, hindi lang basta tao, kundi Diyos at tao, si Kristo. Kaya holy yung simbahang Katolika, ang nagtatag ay mismong anak ng Diyos, hindi pastor na nag-aral ng Biblia ng 2 taon. Hindi lang basta pastor o ministro na nagkulong sa kwarto at kinabisado ang Biblia. Kaya holy ang nagtatag sa atin, anak ng Diyos. Catholic, ibig sabihin ng Catholic, universal, malawakan.
Hindi lang basta pang Taytay Rizal, hindi lang basta pang Cainta, pang Luzon, pang Visayas, Mindanao, pang Pilipinas. Hindi lang limitado, universal. And lastly, apostolic. Lahat ng ginagawa natin, hindi natin inimbento. Ito'y sinunod sa mga ginawa ng mga apostol. Kaya yon ang basihan ng ating pananampalataya. Na dapat alam niyo yun, ha? Kasi pag hindi ninyo alam, madali kayong lilipat sa ibang sekta kapag napagsabihan na kayong sumasamba kayo sa kahoy, sumasamba kayo sa karton, sinasamba niyo yung pari, nagkukumpisal kayo, hindi naman Diyos yung pari, kinikilala niyo si Mama Mary, tao lang yan, kumikilala kayo sa mga santo, tao lang yan, may holy water pa kayo, oo nga, Kaya wag na kayo pumunta dyan, wag na kayo magsimba dyan. Ito meron kayong isang pack ng grocery. Sige, sali na ako sa inyo. Tapos na. Inihahayo tayo ng Diyos para ihayo, ipangaral ang ikalalaganap pa ng kanyang paghahari. Kaya pagdasal natin ng lahat, media, sambayanan, mga pamunuan na laging tumingala, magkaroon ng leeg. At ang leeg na yon ay hindi lang yung nagdudugtong sa ulo at sa katawan. Minsan ang kakayang tumingala yung leeg sa loob ng katawan ng tao. Yung puso at yung isip. Kapag nagdadasal ka sa gabi, nakahiga ka na. Hindi ka na naman titingala kasi nakahiga ka na. Pero ang gumagana sa pagtataas mo ng iyong pananaw ay yung isip at yung puso. Kaya mamaya sa ating communion song, kakantahin natin yung Palagi Akong Kasama Ninyo. Aalis man ako, aakyat sa langit, basta't marunong kayong kumilala sa akin, hindi kayo mapapabayaan. I am with you until the end of your days. I am ever with you. Kasama ko kayong palagi. At panghuli, kahuli-hulihan, anong palatandaan na nasa sa atin ng Diyos? Makakagawa kayo ng mga dakilang bagay. Makakapagpalayas kayo ng demonyo. Makapagpapagaling kayo ng mga may sakit. Magkakaunawaan kayo. Kaya ba natin yon? Nagiging daan ka ba ng pagpapakabait ng sinuman? Kapareho yon ng pagpapalayas ng demonyo. Sa tanang buhay mo, may tao ka na bang natulungang maging mabait? May tao ka na bang natulungang magsimba na dating hindi nagsisimba? May tao ka na bang napaliwanagan na ngayon naiintindihan na niya ang pananampalataya o hindi? May tao ka na bang nabago na dating tambay, ngayon mabait na? Nakapagpalayas ka na ng demonyo. Nakapagpagaling ka na ba na may sakit? Hindi dahil ikaw ang nagpagamot, hindi ikaw ang nagbigay ng lahat ng kailangan, kundi napagaan mo yung loob niya. Kung nakakagawa ka ng mga ganitong bagay, kasama mo na ang Diyos. Nakita mo na ang Diyos. Natanaw mo na ang langit. Dahil yan ang palatandaan ng mga taong naniniwala sa Diyos. Dumampot man kayo ng ahas, hindi kayo tutuklawin. Kaya kahit makipagkaibigan ka kasalbahe, sa lasinggero, sa durugista, hindi ka mahahawa. Baka naman totongak-tongak kayo. Testingin ninyo mamaya, kumuha kayo ng ahas at hawakan ninyo. Kung talagang ako'y alagad ng Diyos, hindi ako tutuklawin. Di naman totoo sinabi ni Father. Huwag kayong tongak-tongak, ha? Ibig sabihin, hindi literal yon. Dumampot ka man ng mga kaibigan na masama, hindi ka mahahatak sa pagiging masama. Uminom ka man ng lason, baka uminom kayo mamaya ng liquid sosa, ng Sonrox, at testingin nyo kung di kayo mamamatay, hindi. Kumuha man kayo ng mga tao at karanasang mapapahamak ka, hindi mo hahayaang mangyari sa iyo dahil nasa iyo ang Diyos. Sana naiintindihan na natin.
humayo kayo at ipahayag sa buong mundo at binyagan sila sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Go and make disciples. Amen. Magsitayo ang lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang maluwalhating pag-akyat ni Jesus sa langit ay hudyat ng kanyang patuloy na pamamagitan sa Diyos at tao. Idulog natin sa Amang nasa langit na tayo'y palaging subaybayan ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng ating kakayanang tumingala, kumilala sa kanyang presensya saan man tayo naroroon. Ang ating itutugon sa bawat panalangin, Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Patuloy nawang magpatotoo ang Santo Papa, mga obispo, mga pare, at mga diakono sa magandang balita ni Jesucristo, lalo na sa panahon ng karahasan, mga pag-aabuso at kasinungalingan. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Gampanan nawa ng mga namumuno sa pamahalaan ang kanilang tungkuling pagpahayag ng katotohanang may paggalang sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Puspusin nawa ng Espiritu ng Panginoon ang mga mamamahayag dumaranas ng pagigipit dahil sa tapat nilang pagtupad sa kanilang tungkulin. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Maging aktibo nawa ang mga relihiyoso at relihiyosa sa paggamit ng makabagong pamamaraan ng pagpapatotoo nila sa salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Mapuspos nawa ng galak ang kapanatagan ng loob ng mga nanay sa kanilang patuloy na paglilingkod sa kanilang pamilya at maging matatag nawa sila sa gitna ng pagsubok. Manalangin tayo. Panginoon ng kaluwalhatian, dinggin mo kami. Tahimik natin ngayong ibulong sa Diyos ang iba pa nating mga personal na pangangailangan. Ama naming mapagmahal, sa patuloy naming pagkilala sa iyo at sa iyong anak, turuan mo kaming laging matutong tumingala sa iyong kapangyarihan. Pagtingala sa pamamagitan ng pagtingin sa lahat ng aming kapwa. Turuan mo kami na ang pagkilala sa iyo ay hindi lagi lang sa kakayanang nasa kaitaasan. Dahil itinuturo mo sa amin ang kahulugan ng itaas ay ang pagpapakabuti sa ibaba. Tulungan mo kaming maging mabuti habang kami nasa lupa, upang dito pa man, para naranasan namin ang kaluwalhatian ng langit na iyong pangako. Pakinggan mo pa ang iba naming mga panalangin personal sa tulong ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagdiriwang ng huling hapunan.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng kaloob mo at aming alay, kami makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasamaan at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin, siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa't langit. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit din kami sa iyo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos na ang hapunan, hinawakan naman niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umisay, sa hili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mong kami tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap na sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, sinoli na kanyang katuwang, lahat ng mga pari at mga nagkonsagra ng buhay para sa iyo. Lalong-lalo na si Father Paul Merida na nasa matinding karamdaman, panumbalikin mo ang kanyang kalusugan kung nararapat upang makabalik siya sa paglilingkod sa iyo at sa kanyang sambayanang kinakalinga. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa na muling mabubuhay gayon din ang mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Antipolo, si San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang sambayan ng patuloy na tumitingala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan at karamdaman. Samantalang pinananabi ka namin ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Ngayon at magpakailanman.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming marami at paulit-ulit na kasalanan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng lahat ng kayabangan at pagmamataas ng sanlibutan. Mapapalad tayong patuloy na inaanyayahang kumilala, tumingala, at magpahayag ng kanyang kabutihan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa mga hindi makakatanggap ng komunyon sa anyo ng tinapay dahil kayo po ay nasa tahanan, nasa paglalakbay o saan mang lugar, maaari pa rin yung matanggap si Kristo sa pamamagitan ng pakikiisa sa pagdarasal ng komunyon espiritual. Panginoong Hesus, ako'y naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa anyo ng tinapay. Tumuloy ka sa spirito ng aking puso, niyayakap kita na parang naririto ka na. Iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo, at huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you seek. I offer now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart will remain, in your hearts I'll stay.
afraid. Army and all language are dead and risen to life anew. When you feel that you've been at sea and can keep no more, know that I am your breath and I feel your soul. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. Do not let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain, in your heart I'll stay. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with you. I am with you till the end of your days. I am with you. Have faith that I hold you, even when you let go. And I love you, you must know. I am here. I am ever with Oratio Imperata laban sa COVID-19. Magsiluhod ang lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mong ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na,
Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Magsitayo ang lahat. Panalangin pagkapakinabang. Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagkakaluklukan sa anak mo ngayon, upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y mamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa lahat ng ating mga taga-suporta ng ating parokya. Ang nagbigay ho ng ating mga bulaklak para sa linggong ito, ang mga pamilya ng Alvarez, Zara, Rafa at Enzo Lamayo, gayon din ang mga pamilya ng Mata at Samson, galing naman sa Antipolo. Yan, isa sa mga regular viewers natin ng mga online programs ng ating parokya. Salamat mga taga-Antipolo, ang Mata at Samson families. Ang atin pong kumpil ay magaganap muli sa May 22 sa Sabado. Yung mga gusto pa hong humabol, kung may mga anak kayo 12 years old pataas na hindi pa nakukumpilan, kailangan lamang po yung kanilang baptismal certificate at first communion certificate. At aattend po ng 1 oras na seminar ang magulang, ang bata at ang ninong at ninang. Kaya makipag-ugnayan sa opisina ng ating parokya upang magyalaman po ninyo ang iba pang mga detalye. Sa darating pong ilinggong ito, baka Miyerkules magaganap yung taping muli ng ating rosary sa bahay-bahay. Ito na yung last stretch ng taping dito na ito sa area ng sentro sa may San Rafael. Kaya meron tayong 10 pamilya na pupuntahan para doon naman mag-shoot ng pagdarasal ng rosaryo na ipapalabas natin sa araw-araw nating Flores de Mayo. So kung hindi man ho kayo nakasama doon sa 31 families, kasi 31 days lang ang Mayo para sa Flores de Mayo, meron pa ho tayong pagkakataon naman na mag-alay naman ng bulaklak. No? Total, araw-araw naman hong nangyayari yung offering of flowers dito po sa parokya. No? Kaya ho, doon sa mga hindi napuntahan, pwede pa ho kayong makahabol sa Oktubre naman. No? Dahil October ay Rosary Month, bala ko pong ituloy yung pagbabahay-bahay ng pagdarasal ng rosaryo at pagdalaw ng mahal na Birhen ng Antipolo. Yung image po natin dito, yan yung pumupunta sa mga bahay. At sa Biyernes, pagdiriwang ko po ang aking ika-43 kaarawan. No? 43 years old na ako sa Biyernes. Ang misa po natin sa Biyernes, alas 6 ng umaga, yung regular mass po natin. At yung 9:30 naman ng umaga, yung misa pasasalamat para sa aking kaarawan. Hindi ko sinabay ng 6 a.m. kasi baka masyadong maaga ito para dun sa iba na manggagaling doon sa ibang lugar, just in case pumunta yung aking mga pamilya, mga kaibigan, no? Masyado maaga yung 6 a.m. Kaya 6 a.m. regular mass, at yung gustong makiisa sa pasasalamat ko ng biyaya ng buhay, balik ko kayo ng 9:30 o pwedeng sa 9:30 na kayo magsimba. May 21 nitong darating na Biyernes. Tapos May 22 ang atin pong concert, yung part 2 ng ating concert, 6 p.m. Live po itong magaganap sa 3rd floor ng Most Holy
Pinatugtog. Ay, aga-aga. Yan, tapos ba yun? Natuloy ako. Okay yung church workers? Okay yung church workers nagawa? Ready na? Pwede na? Tapos nagpapasalamat tayo sa mga nakiisa ho sa pagpanawagan natin na maglingkod sa simbahan. Nung nakaraan pong May, ibang araw yun, yung orientation, Friday. Nung nakarang Friday, tayo po ay nag-orient ng mga bagong magiging members ng ating simbahan ng parokya. Kaya po, nasaan na? Ayan, meron po tayong 32 bagong lectors at meron na tayong 84 na regular members. Kaya all in all, meron tayong 116 lectors. Meron tayong 13 bagong Eucharistic ministers kasama ng 42 na members na, kaya 55 na ang ating magiging EM. Meron tayong 23 bagong SOCOM, Media Ministry, kasama ng 18 regular members, kaya all in all, 41 SOCOM members. At meron tayong 11 bagong member ng choir na dadagdag sa 85 na nating membro, kaya all in all, meron na tayong 96 members ng choir. Sa mga mother butler, meron na tayong 36 regular members plus bagong 6, kaya 42. Sa liturgical arts, ito po yung mga nagde-design, mga nag-aayos ng ating mga dekorasyon at mga prosesyon, ang lit arts. 62 members sila, madadagdagan ng 6, kaya 68 members. Ang ating mga asherettes ay merong 25 regular members plus 4, 29 members. Total of 447 church workers. Hindi pa ho kasama yung sakristan dahil di pa namin nabibilang kung ilan lahat yung applicant. Marami-rami na yung applicant ng sakristan. Pero ang regular member natin ng mga sakristan ay 88 na mga sakristan plus yung mga bago. Kaya lalagpas na ho tayo ng 500 church workers. Kaya maraming salamat at sa patuloy na paglaki ng pamilya ng SRAP na naglilingkod sa ating parokya. Palakpakan natin ang Panginoon sa pagtawag sa mga maglilingkod. Abangan po natin ang schedule ng ating installation, yung mga bagong members. Hindi natin isasabay sa misa ng sambayanan kasi yung i-install pa lang natin ay lagpas 60 na ata, 60 plus, 70 plus, yung i-install pa lang. Kaya ang capacity natin dito sa loob ay nasa 80 o 60, kaya pag sinabay natin sa misa ng sambayanan, wala nang uupuan yung mga magsisimba. No? Kaya hiwalay natin ang misa, yung installation ng mga bagong miyembro. At merong malungkot tayong balita, nakapapasok lang, official na po, si Father Paul Merida ay pumanaw na. No? Ang kura paroko ng San Jose Manggagawa, yung simbahang nadadaanan natin dyan sa may San Jose. No? So, naipagdasalan natin ang husto, siguro yun ang nakalaan para sa kanya. Kaya nangungulila ngayon ang parokya ng San Jose dahil mawawalan sila ng kura paroko. Bagamat lahat ng mga schedules na tinanggap ng San Jose ay sinisimulan na ho naming pagparti-partihan yung mga kalapit na simbahan. May mga kasal, mga iba pang mga natanggap no, ng mga arrangements na sinasaluho natin dito sa parish. Kasi si Father Paul ay nag-positive din sa COVID, kaya yung San Jose Parish ay sarado ng 2 linggo para sa quarantine. No? Kaya lahat ng schedule doon for the next 2 weeks ay hindi magaganap. Kaya yung mga kasal na nakaschedule na, hindi naman pwedeng ma-postpone dahil malapit na, inilipat ho. No? Meron sa Santo Rosario, meron dito. Kaya nakikiramay tayo sa pagpanaw ng isang kaparian na naman sa ating diocese ng Antipolo. Rest in peace, Father Paul Merida. Ang kanyang sakit ay meron po yung asthma at saka sa puso. No? Inatake siya, na-stroke siya nung makalawa, nung sumunod pang mga araw, na-stroke siya. Kaya kagabi ang latest na balita ay 25% na lang ng kanyang puso ang gumagana at yung ventilator ang nagpapanatili. Pero ngayong umaga ay
wala na. So we will pray for Father Paul and for the parish of St. Joseph the Worker. Ngayon po ay batiin natin ang ating mga birthday celebrators sa araw na ito, May 16, 2021. Happy birthday kina Engineer Isidro Cobrador, Lydia Gabion, Christine May Cruz, Darwin Habines. Happy birthday din kay Natasha Miriel Gabales, Joselito Fortuno, Edith Felarca, at Chris Legaspi. At happy birthday din kina Roan Reonal, Marjorie Dumas, Ivy Monique Baltazar, Julin Militar, Ito Carrasco, Kier Akil Aquino, Mirna Doblada, si Kuya Romel Ferido, ang dati nating staff dito sa parokya. Ngayon ay nandun na uli siya sa Talim Island. Hindi na natin siya staff kasi nagtrabaho yung asawa niya. Siya naman ang naiwan sa kanilang bahay. Kay Hilda De Leon at kay Lycan Vince Quisquino. And happy wedding anniversary kina Isidro and Emily Cobrador, Lito and Vina Forturo, Joanne and Brian Anderson, Feli and Hervasio Santos. Yan. Kaya kung nandito po kayo sa simbahan, yung mga nagbe-birthday, nag-anniversary, punta kayo dito sa harap para po kayo mapagdasal at mabasbasan. At mga nasa tahanan, samahan nyo kami sa pananalangin. Tumayo po tayo. Ama naming mapagmahal, basbasan at pagpalain po ninyo mga nagdiriwang ng kaarawan sa araw na ito at anibersaryo ng pag-iisang dibdib. Basbasan nyo sila ng mahabang buhay na may maayos na kalusugan at malakas na resistensya upang malayo sa anumang sakit at kapahamakan. Gabayan at pagpalain mo ang kanilang mga pinupuntahan, iingatan mo sila kasama ng mga mahal nila sa buhay, sa paghahanap buhay, pag-aaral o paglilibang. Panatilihin mo silang mabuti sa kabila ng mga pagsubok at responsableng mga magulang para sa kanilang pamilya upang patuloy na magmahalan at itaguyod ang kanilang mga responsibilidad. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Awitan natin sila at batiin ang happy birthday and God bless. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy birthday and happy wedding anniversary. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Susunod po nating misa ay 9 o'clock ng umaga, alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi mamaya. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo't ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Humayo't ihayag at ating ibunyan Awitan sa pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumungkos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at dalan, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Ating sigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayong dukat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay